Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Sabado nga po ngayong araw, pero may pasok nga po si Papa. Kaya maaga pa rin pong gumising si Mama para nga po magluto ng almusal. Siyempre, maski nga daw po kasi si Papa ay hindi nga daw po siya pwedeng pumasok kapag hindi nga daw po siya nakakapag-almusal. Ayan nga at pagkatapos pong nag-ayos ni Papa ay pumasok na nga din po siya. Abang kami naman pong dalawa ni Kuya ay late na nga pong gumising. At pagkagising ko naman po, ayan nga at kumain na po ako kaagad. Si Kuya naman ay gising na nga din po, pero mamaya na nga daw po siya kakain. Si Mama sumabay na nga din pong nag-almusal kay Papa bago po siya umalis. Eto po palang itlog na hinaluan po ni Mama ng dahon ng sibuyas ang inaalmusal ko. At okay na okay nga lang po sa akin yung ganito pong inaalmusal. Binili nga po ni Papa eto pong dahon ng sibuyas kay Lola. At pagkatapos ko nga pong kumain, eto nga at nagligpit na rin po ako ng pinaghigaan. Ako nga po kasi lagi ang gumagawa nito. Mas lalo nga pong humimbing yung tulog namin. Dahil malinis at mabango na nga din po itong kumot at unan. Hindi nga po nagpalit si Mama ng kumot dahil alam nyo po ba na kapag madaling araw ay malamig pa rin po dito sa kwarto. Summer na nga pero kapag madaling araw ay malamig pa rin po. Lalo na at nakabukas pa rin po yung mga electric fan namin. At lalo nga pong sumasarap yung tulog namin kapag po ganun. Ito nga pong tinutupi ko ngayon ay kumot ko po ito. Dalawa nga po ito at tig-isa nga po namin ito ni Mama. Kaya lang hindi pa nga po yung ginagamit ni Mama dahil ngayon po kasi ay iisa nga lang po yung kumot nilang dalawa ni Papa. Masyado daw po kasing malaki yung kumot ni Papa eh. Kapag nga po ganitong summer ay yung maninipis na kumot nga lang daw po sana yung ginagamit namin. Yun nga mga kalabs, medyo malamig pa rin po kasi kaya sabi po ni Mama wag na nga lang daw po munang palitan. Ayan nga, tapos na nga din po ako dito sa pagliligpit ng higaan. Parang gusto ko nga po tuloy ulit matulog. Pero syempre may gagawin pa rin naman po kasi ako. At hindi na rin naman po ako makakatulog ng ganyang oras. Nagluto po pala kami ni Mama ngayong gabi ng tokwa at baboy. At eto na po pala yung pang dinner namin. Dalawang tokwa po pala ito pong nabili nila Mama. Kaya ilalagay na lang po namin ito lahat. Pagkatapos nga pong hiwain ni Mama yung tokwa, ayan nga at pinrito niya na nga po. At kapag may tokwa nga po mga kalabs, syempre ang lagi nga po namin hinahalo dito ay kangkong. Habang hinihintay nga po naming maprito yung tokwa, ay naghiwa na nga din po si Mama ng karne. Pagkaprito nga po mga kalabs ay ako na nga din po yung naglagay nito sa plato. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay ayaw ko po talaga ng tokwa. Pero gustong gusto ko naman po ang taho. Kaya sabi nga po ni Mama kung marunong nga daw po akong kumain ng taho ay dapat marunong din daw po akong kumain nito. Pero sabi ko nga po kay Mama ay susubukan ko na nga lang po. Ginisa-gisa ko na nga din po pala ito pong karne. Tapos sinabayan ko na nga din pong lagyan ng paminta. At dahil adobo nga po ito ay naglagay nga din po ako ng asukal. Pagkaluto nga po ng karne ay inuna ko na nga din pong nilagay ito pong tangkay ng kangkong. Lulutuin po kasi namin ito ng mabuti. At nung pwede na nga ay nilagay ko na nga din po itong mga talbos. Mabilis lang din po kasi itong maluto kaya eto na nga din po yung pinanghuli ko. Pagkalagay ko nga po ng dahon ay tatakpan ko na nga din po ito kaagad. Pero bago nga po pala yun ay naglagay po muna ako dito ng toyo at saka po suka. Tapos, tinakpan ko na nga din po muna ulit. At nung ganyan na nga din po yung itsura ng dahon, ay pwede ko na nga din po itong halu-haluin. At dahil nagsasama-sama nga po yung mga dahon, mga kalabs, ay si Mama na nga din po yung naghalo dito para nga daw po maluto ng mabuti. At tinidor na nga din po yung ginamit ni Mama dito para po siguradong maghiwa-hiwalay na nga po yung mga dahon. Para pantay-pantay nga po yung pagkaluto. At ayan mga kalabs, pwede na nga din po itong ating kangkong. At dahil pwede na nga po ay ilalagay na nga din po natin yung pinrito po natin kaninang tokwa. Enough ko na nga din po pala mga kalabs yung kalandyaan. Tapos sinalo-halo ko nga lang po ng mabuti at tinikman kung tama nga lang po yung lasa. At tama nga lang naman po mga kalabs. Dahil luto na nga po ito ay si Mama na nga din po yung nagsalin sa plato. Di ko na nga din po matandaan kung kailan nga po yung huling kain namin ng ganito.
Sobrang namimiss ko na nga din po ang adobong kangkong. Kaya mabuti na nga lang po talaga at nakapagbenta po si Lola kaninang umaga. At nakabili nga din po kami. At pagkatapos na po pala itong naisali ni Mama sa plato. Eto at ako na nga din po yung nag-asikaso dito sa mesa. At ako na nga din po yung nagsasandok ng mga kanin sa plato. Mama naman po ay nagbigay nga po siya dyan ng gulay sa kanila nanay. Gustong-gusto nga din po kasi ni nanay ng ganito pong tokwa at baboy. Umay kayun mga kalabs, mga antayun. Shoutout po pala kay Elise Pearl Comia, Gradualin Isang PWD Vlog, Charles Justin Javeloza, Kyra Cassandra Bernandez, Kiera Kim Frias, Faju Marian B. Tria. Habang kumakain nga po ako dyan mga kalabs ay hindi ko na nga po talaga natikman yung tokwa. Si kuya naman kahit anong pagkain nga po yung pakain mo sa kanya ay talagang wala nga po siyang inaatrasan. Yan nga at may pakimchi-kimchi pa nga po silang dalawa ni Papa. Ako siguro mga kalabs pagdating po ng araw ay magugustuhan ko rin po ang tokwa. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.